malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan. Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 6 na minuto. Makalipas po ang alas 8 ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada ay natid sa atin ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Oy, nako mga kabrigada, actually hindi lang ang talagang mainit po ang panahon ngayon. Yan. Pero hindi ibig sabihin po niyan mga kabrigada, baka kasi minsan napakainit ng panahon, pero minsan naman mga kabrigada, ang relasyon ninyong mag-asawa ay lumalamig. Parang pangit yata yung ganoon. May ganon? Kapag ganoon ang nangyayari mga kabrigada, mahirap po iyan. May isang una na nakapagitan sa inyong dalawa kapag kayo po ay natutulog. Mahirap yan mga kabrigada. Dapat po mga kabrigada, sinasabayan yan ng relasyon ng bawat mag-asawa mga kabrigada ang init na ating nararamdaman. Kaso naman brigada, napaka-alinsang. May ganon? Nagagawan po yan ng paraan, imposibleng hindi. Diba? May ganon? At syempre, para sulit po mga kabrigada ang pagbibigay ng oras sa bawat isa, naririyan po mga kabrigada ang ating Dry Max Plus Herbal Capsule. Yan po mga kabrigada, may ginseng, ginkgo biloba, tongkat ali, na malaking tulong po mga kabrigada para po sa energy. Yan, para sulit mga kabrigada ang bawat araw o bawat gabi na magkasama kayong dalawa. Tama! Nang sa gayon, hindi po mga kabrigada nagkakaroon ng isang una na pagitan sa inyong dalawang mag-asawa. Tama! Mga kabrigada, paalala natin ang relasyon ng bawat mag-asawa ay napaka-importante mga kabrigada na pundasyon ng bawat pamilya. Dahil sa kanila mga kabrigada, ang haligi at ang ilaw ng tahanan mga kabrigada, kapag medyo hindi nagkakasundo ang kanilang relasyon, napakahirap po niyan lalong-lalo na kung may mga bunga. Yan. Kung may mga supling, napakahirap po ng ganyan. Kaya dapat po mga kabrigada laging patatagin ang relasyon ng bawat mag-asawa. Paalala po yan mula sa ating Dry Max Plus Herbal Capsule. Talaga namang 24 oras tumatagal. Tama! Type ko yan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho niyan mga kabrigada sa South Star Drug, sa Mercury Drug Stores, sa The Generics Pharmacy, Generica, sa Carl Andre Drug Store, at sa mga local pharmacies na matatagpuan sa inyong mga lugar. Pwede din ho yan mga kabrigadang bilhin sa pamamagitan ng online, sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada at Brigada Shop. Tama! Yan. Kabrigada, dire-diretso na ho tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. About tayo sa matinding init. Nako! May ganon? Sino ba sa atin ang hindi nakakaranas ng matinding init ngayon? Kahit naka-aircon ka, pag lumabas ka, ranas mo pa din Diba? Yan ho mga kabrigada ang pag-uusapan natin. Mga summer jobs, karapatan po ng working student, at syempre mga kabrigada, workplace safety ngayong matinding init. Makakasama natin mga kabrigada sa Attorney Roelito Garcia, at si Attorney Richard Robles po mga kabrigada mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pagbati po muna mga sir, yan sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Yan. Yes, good morning po sa ating tagapakinig at taga-subaybay. Yan. Po, sila ho mga kabrigada. Ang ganda-ganda sir ng Attorney Ruel, ang ganda-ganda ng iyong get up ngayon. Napaka-colorful. Pang summer to. Saktong-sakto sa ating mag-uusapan, attorney. Po, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa dahil limitado lamang po ang ating oras. Baka hindi maubos ang aking 24 katanungan. Po, simulan po natin mga sir sa pagdating po doon sa summer jobs. Kasi ngayon, lalong-lalo na ang mga estudyante, nakabakasyon, ang iba,
So talagang pumapasok sila sa mga summer jobs. Ano ba ang kailangan po nilang malaman? Ito po, ang aking paunang tanong, ano ang summer job at sino po ang pwedeng magtrabaho bilang isang working student? Chad, una na ako. Sumagot, no? Opo. Mas matanda naman ako sa Ay, ganun. Yung summer job, no? Karaniwan natin naririnig yun. Yun ay temporary na trabaho. Opo. Pero ito ay nung 1990s pa ay sinuportahan ito ng Kongreso. Gumawa sila ng batas, yung Republic Act 7323 na ini-encourage magtrabaho yung mga kabataan. Ito actually ini-encourage silang matapos ng pag-aaral dahil ito ay may subsidy ng gobyerno. Yung summer jobs, temporary na trabaho ng mga na kabataan tuwing bakasyon. Actually kasama yung Christmas vacation. Temporary ito. Susweldo sila ng tamang sweldo pero temporary lamang ito. Opo. Attorney Richard, may gusto ka po bang idagdag? Yes po, no. Yung summer job naman po, wala naman pong definite na definition or description sa ating batas, pero maaari pong itong tumukoy dun sa dalawang arrangement. Number 1 po, yung binanggit po ni Attorney Ruel, ito yung tinatawag natin na special program for employment of students. Meron din naman po yung pangalawa, yung ordinary arrangement, kapag ka ang estudyante ay direktang nag-a-apply sa employer para sa temporary work. Opo, ang pinagkaiba lang po dito sa dalawa, yung first arrangement po na binanggit po ni Attorney Ruel, ito po ay governed by special laws. Okay, yung pangalawa naman po, ang nag-govern dito ay yung general labor laws na nag-a-apply sa ordinaryong mamamayan or manggagawa. Oh, meron po bang legal age para po sa mga estudyante na pwede pong magtrabaho? Opo, pagdating po dun sa ordinary, temporary, or part-time work, hatiin po natin sa tatlong kategorya. Opo. Number 1 po, yung below 15 years old. Pangalawa po, yung 15 to 17 years old. And pangatlo po, yung 18 years old pataas. Yung below 15 years old po, as a general rule po, ay bawal magtrabaho. Ngunit, sa ilalim po ng batas, meron pong dalawang exceptions. Number 1, kapag ang trabaho ay relating to family business at under supervision ng magulang or guardian, subalit bawal po ang hazardous work. Doon naman po sa pangalawa, kapag ang bata po ay involved sa public entertainment or media, pero nangangailangan po ito ng DOLE permit. Doon naman po sa nag-eedad na 15 to 17 years old, pinapayagan po silang magtrabaho pero subject po sa stricter limitation sa hours of work at saka bawal po ang hazardous work. And doon naman po sa 18 pataas, kung ano po ang general labor standards and regulations na nag-a-apply sa ordinaryong magagawa, ganun din po ang nag-a-apply sa kanila. Doon po sa special program for employment of students, ang sabi po sa batas ay pinapayagan po ang 15 to 30 years old. Oh, ganun pala yun. May kategorya pala talaga siya. Ano Opo. mga sir? Oo. Akala natin, basta 15 years old, pwede ka na. Pahit na. Oo. So yun, meron palang mga categorization pagdating po doon sa mga kabataan o sa mga nakikinig sa atin. Now you know. Now we know. Yan. Opo. Ano po ba yung mga pangunahing karapatan ng isang working student sa ilalim po ng ating batas? Unang-una po, katulad din ng mga ordinaryong manggagawa, dapat sila ay mayroong regular, hindi lalampas sa 8 oras na trabaho. Pero sila ay hindi pwedeng magtrabaho yung mga sa gabi, no? Hindi pinapayagan ng batas yun. Siyempre, tamang pasahod, minimum wage, no? Dapat nasa kanila yon at maibibigay sa kanila yung dapat ligtas, no, hindi hazardous yung kanilang papasukan at hindi pwedeng sa alang-alang lagi yung kanilang moralidad, no, sa mga batang ito, at hindi rin sila, siyempre kahit sino manggagawa, yung diskriminasyon sa edad at pang-aabuso, at kung applicable dapat din silang ipagbayad ng mga kagaya sa Social Security at iba pa. O mga benefits. Yes. Opo. Kung applicable na. Oo, pero attorney, pagdating po doon sa trabaho, kailangan ba na katulad ng trabaho ng isang regular employee, yung trabaho
na pwedeng ibigay? Dito po yan sa mga working student or kailangan na mas less? Hindi naman. Kung ano yung kinakailangan ng employer, Mhm. ang kinakailangan lang natin isaalang-alang yung mga nabanggit ko, hindi hazardous, hindi masasang-alang-alang yung moralidad nila, at yung kanilang pag-aaral ay hindi maabala. Okay. Malinaw po iyan. So, kanina nasabi na rin po ni attorney na yung sahod na matatanggap ay minimum wage. So, mas maganda kung above, pero doon lang talaga tayo sa minimum wage. Hindi pwedeng bumaba pa sa minimum Yes, wage. yes, So, ibig sabihin po ba, kasi doon sa categorization po natin kanina, meron tayo na 15 below. So, that is under the supervision of the, halimbawa, sabi nga kanina po ni Attorney Richard, ay family business. So, pagdating po doon sa sahod, kailangan din po ba minimum wage kapag ganoon? Opo, yun naman po ang regulasyon ng ng labor code natin. Opo. So, kailangan minimum wage! Nako! Pero Yeah. of course po, ito nga pong sweldo ng mga estudyante ay subject din sa regional wage orders. At sa regional wage orders naman po, may mga exceptions po para hindi po ma-require ang mga employers, kahit pati po mga magulang natin, to pay the minimum wage set by the law. Oh. Parang naalala ko yung mga BMBE, Yes. yung Barangay Micro Enterprises, at saka yung pero mag-a-apply kayo ng exemption Yes. sa DOLE. Sa dole. Yan. O kasi minsan, lalo sa ganun pong edad, tapos kung family business pa, usap-usap na lang yan with magulang, di ba? Oo. Depende sa pag-usapan. Depende Kung po. papayag din naman yung bata, bakit hindi? Kaso lang minsan, sige, wala kang baon sa susunod na pasukan kapag hindi ka ganyan. Nako. Oo, yun ang mahirap laang. Okay. So, pagdating naman po dito, ano po yung obligasyon ng employer sa kaligtasan po at proteksyon ng working student sa trabaho? Kasi sabi natin kanina po, mga sir, ay kailangan hindi hazardous yung environment. Syempre, pasok na dyan siguro yung yung literal na hazardous na trabaho, mabibigat na trabaho na hindi naman po. Pero aside from that, meron pa po bang ikino-consider pagdating po doon sa obligasyon ng kaligtasan sa protection po ng ating mga working student? Opo, nabanggit po natin kanina, may mga working student na minor pa lang. Sa ilalim po ng batas, meron pong limitation sa pagtatrabaho. Kapag ka po below 15 years hanggang 4 hours lang sila sa isang araw, at sa within a week 20 hours lang. Doon naman po sa 15 to 17, ang limit lang po nila sa isang araw 8 hours lang po, at sa isang linggo ay 40 hours. Okay, yun po yung limitation sa oras ng trabaho. Ngayon po, sa mismong trabaho naman, nabanggit po natin yung hazardous work. Meron pong listahan ng mga hazardous work na isinulat ng DOLE sa kanilang mga department orders. Bukod po doon, meron po tayong batas na yung occupational safety and health hazards. Nire-require po ang employer na ipaalam sa worker kung ano yung mga health hazards and risks ng pagtatrabaho. Yes. At kung kinakailangan, bigyan sila ng proper safety instructions, saka protective equipment, at laging handa po tayo dapat sa emergency at first aid. Opo, hindi po pwede sa mga employer natin Hindi po pwede na halimbawa mag-hire tayo ng working students na hindi po natin inilalatag kung ano po yung nature ng trabaho. Kailangan po aware po yung mga working students natin para alam nila kung anong pinapasok talaga nila. Oo, minsan kasi nagkakagulatan na lang, ay, meron palang ganitong trabaho. Ay, ganito pala yun ang gagawin ko. 'Di ba? So mas maigi na doon pa lang po sa simula pa lang, mas maigi nga siguro sa hiring pa lang nakalagay na po kung ano po yung trabaho na gagawin ng isang working student. Po. Yan po mga kabrigada medyo madami-dami na ang ating napag-usapan pagdating po mga kabrigada sa mga working students. Sige, mamaya mas mas lalalim pa po mga kabrigada ang ating mga pag-uusapan. Pero sa ngayon muna ako yung magpapaalala sa inyo mga kabrigada, lalong-lalo na sa mga employer. Yan. Kasi minsan po mahirap naman na 'di ba, merong tayong sinasahuran ng mga tao, mga staff, mga kabrigada.
Pero minsan, alam naman natin sa krisis po, naapektuhan tayo mga kabrigada ng krisis. Pagdating po mga kabrigada sa petrolyo, malaki po talaga yung dagok na kinakaharap, lalong-lalo na ng mga employer. Lalong-lalo na doon po sa mga small and medium enterprises natin, even the micro mga kabrigada. So apektado po tayo lahat. So with that, napakahirap naman mga kabrigada na naapektuhan na yung negosyo mo sa ganoon, tapos magkakasakit ka pa. Magbabayad ka mga kabrigada sa ospital, mahirap yon. Kaya lagi mga kabrigada, pinapaalala natin ang pagpapalakas ng inyong resistensya. Alagaan po ang inyong sarili mga kabrigada, alagaan ang inyong kalusugan. Sa pamamagitan po yan ng syempre tamang diet mga kabrigada, ehersisyo mga kabrigada. At syempre huwag nyo rin kalilimutan ang ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa at syempre nakatutok pa rin kayo mga kabrigada sa ating segment na legal na usapan kasama po mga kabrigada ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Kabrigada, ang bahaging ito ay natid sa inyo ng ating Yummy Vit Syrup. Sa mga nanay natin dyan, naalala nyo mga kabrigada, last year, nagkaroon po tayo mga kabrigada ng problema doon sa ating Yummy Vit Syrup. And even mga kabrigada, yung aking bulinggit ay nahirapan siya sa pag-inom kasi yung baby ko 2 years old. Dapat nasa oral drops pa lang. Oral drops siya before ng Yummy Vit ang iniinom. Tapos pagtapak ng 2 years old, dapat na siya, syrup. Kaso nag-try kami ng syrup talaga, kaya inayawan ang aking bulinggit. Para sa mga kabrigada natin na nakikinig, kasi merong mga concern pagdating po doon mga kabrigada sa ating Yummy Vit Syrup. Brigada Mel, bakit ang iba yung lasa? Expired na ba to? Hindi po mga kabrigada ha. Nag-iba po yung lasa ng ating Yummy Vit Syrup dahil po naglagay po sa bagong formulation po ng ating Yummy Vit, meron pong inilagay na zinc. At hindi po siya mga kabrigada sumwak doon po mga kabrigada sa bago din na flavor na orange. Yon. Ganun po ang nangyari. Pero hindi po yan mga kabrigada expired. Ganun po talaga. Hindi lang po mga kabrigada na anticipate yung lasa po mga kabrigada nung zinc doon po sa orange flavor. Yan. Kasi dapat base po mga kabrigada sa mga ginawang pag-aaral ng brand po mga kabrigada ng Yummy Vit, mas dapat daw po pala talaga na tawag dyan na flavor ng ating Yummy Vit kapag may zinc ay apple. Yun. Pero anyway mga kabrigada, nandiyan pa rin mga kabrigada, yun pa rin. Pero hindi pa lang namin mga kabrigada alam kung kailan po i-release, pero may bago po tayong Yummy Vit Syrup. Yung tinatawag po nating Yummy Vit Protect. Hindi pa lang yun inire-release, pero mas masarap po siya mga kabrigada at mas dagdag po mga kabrigada yung protection. Yung mga benefits para po sa inyong mga chikiting. Tama! Sa ngayon po muna, yung ating Yummy Vit Syrup ay stay po yun, retain po muna yung ating Yummy Vit Syrup. Na orange flavor mga kabrigada at may zinc. Okay? Sige. Available po mga kabrigada ang ating Yummy Vit sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Yan, para naman po mga kabrigada, mas importante, kasi yung flavor ando doon pero mas importante pa rin yung benefits, yung vitamins na makukuha po mga kabrigada ng iyong mga chikiting dyan po yan sa ating Yummy Vit Syrup. Yan, ang ating Yummy Vit mga kabrigada, para po yan sa may edad 3 years old hanggang 15 years old. Okay? Sige mga kabrigada, dire-diretso tayo sa ating mga katanungan ngayong umaga related sa summer jobs at karapatan po ng mga working student muna ang ating pinag-uusapan ngayong umaga. So kanina pinag-usapan po natin with Attorney Roel at Attorney Richard yung obligasyon ng mga employer para po sa kaligtasan at proteksyon ng mga working student. Ngayon naman, ano po ang dapat gawin ng isang working student kung meron pong mga unsafe working condition? Siyempre po,
protektado sila ng batas dahil part na sila ng labor. Actually, kahit saligang batas, no, sinasabi, humane conditions of work. So pagka pakiramdam ng estudyante, unsafe na, lalong-lalo na sa kanyang kalusugan, merong imminent danger, no, kinakailangan sabihin niya agad doon sa kanyang supervisor or sa employer. Ngayon, kung talagang hindi siya pinakikinggan, ang sabi ng special law doon ang sabi ng word ng batas he can stop working without fear of reprisal or tumigil siya magtrabaho na hindi siya matatakot na balikan o tanggalin sa trabaho. Yun, pwede niya pong gawin yun. Attorney Richard. Ano po, kung may mga paglabag po sa unsafe working conditions, maliban po sa pagbibigay alam sa ating safety officer or employer, pwede po tayong lumapit sa DOLE para magreklamo po o mag-file po ng complaint for inspection. Ito po, kadalasan po kasi na-experience, hindi naman siguro. So, minsan-minsan may mga na-experience kasi even mga regular employee, may mga na-experience na ganito Yung parang tipong, hindi naman siya discrimination, pero parang napapagtripan sa loob ng trabaho. So, sa mga ganoon po ba, kailan ba dapat na i-tolerate ng isang working student yung ganoon pong mga senaryo? Napapagtripan, kumbaga minsan ay nagiging below the belt na din yung mga jokes sa mga working students or even nga minsan ay mga regular employee hanggang saan po ba yung limit ng ganoon? Papatak na yun sa harassment, no, or bullying, kung lalo-lalo na bata yun, no? So ang sabi nga ni Attorney Richard, punta tayo magreklamo muna tayo doon sa inyong supervisor. Kung hindi nila alam, baka pwede nilang solusyonan yun. At pangalawa, pumunta tayo sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE or mag-email kayo doon para magkaroon nga ng inspection. Oo. Kailangan po ba yung mga gano'n? Halimbawa, pag ako'y working student at magrereklamo sa DOLE, kailangan ko po ba mag-provide ng mga ebidensya, mga sir? Opo, mas maganda po ma-document po natin kung ano po mga nangyayari sa workplace natin para po mapatunayan natin na unsafe yung working conditions. Oo, hindi lang basta na kwento mo lang. Opo. Sapagkat, sorry Richard, no, dapat kasi talaga pag mayroong reklamo, lagi may kaakibat yan na testimonya o ebidensya para naman patas lagi na yung hustisya ay umiral talaga. So, ano naman po yung pwedeng gawin ng isang working student kung hindi po binabayaran siya ng tama or nilalabag na yung kanyang karapatan? Oo. Sabihin na natin na dumulog po, kinausap na. Siyempre, kapag ganoon po na hindi binabayaran ng tama, alam na po yan ng management mismo, ng employer, di ba? So, dumulog sa DOLE, pero sabihin na natin na hanggang ngayon ay wala pa din na result yung kanyang paglapit sa ganitong ahensya. May ibang may ibang way pa ba para may malapitan yung ating mga working student? Ang una pong nilalapitan natin pagdating sa paglabag ng mga karapatan ng working student ay yung SENA, Single Entry Approach. Ito po ay pwede tayo magsampa ng request for assistance para po mapakinggan nila tayo, i-require po nila ang employer sa isang conference para mapag-usapan kung ano ba ang nangyayari sa workplace. Ito naman pong SENA pwede nating i-file online. So madali po para sa mga estudyante natin. Kung sakasakali pong hindi po malunasan o magkaroon ng remedy dito sa SENA, pwede po tayo mag-file ng appropriate complaint na. Depende po sa nature ng action. Kung ano po yan, halimbawa po ay paglabag po sa tamang pagbabayad ng sweldo or kaya naman po yung working conditions natin ay unsafe na, hazardous, i-refer po tayo sa appropriate department. Oh, okay. So, DOLE, SENA, ano pong iba pang department ang pwede, sir? Meron po tayong Bureau of Working Conditions. Okay. Opo. Para po ma-ensure na yung natin, yung
working conditions sa workplace. Mhm. Ngayon po, ang pinag-uusapan po natin paglabag ay labor-related. Mhm. Ngayon naman po, kung may mga paglabag po na nag-i-involve na po ng krimen, kagaya po ng child exploitation, child abuse, lumapit na po tayo sa kapulisan or sa DSWD. So may certain conditions na pwedeng idulog doon sa mga agencies at meron doon sa police. Yes po. Okay. Oo, malinaw po, malinaw. Oo. Or pwede ba sila sir na halimbawa may nakita silang paglabag na doon sa kanilang employer, sa kanila pwede bang dumulog na sila sa abogado mismo? Maaari din po. Oo. Opo, para mabigyan po ng tamang legal advice. Ayun. Punta po kayo sa IBP at patutulungan kayo doon sa makakonsulta. Opo, oo, mas maigi para alam nyo po yung mga proseso, alam nyo po yung mga dapat nyong gawin. Yun, na ang IBP mga kabrigada, ha, dito po yan yung Batangas chapter, may tatagpuan dyan ho yan sa Palyokan West. Oo, doon po ang kanilang opisina. So, sa huli po, para dito sa summer jobs, ano po ang pinakamahalagang payo ninyo sa mga working student at employers para po maging ligtas at legal po yung kanilang summer job experience? Nabanggit po kanina ni Attorney Richard, para mas maganda, kailangan nakasulat or may kontrata kayo. Tapos nakadetalye doon kung ano ang inyong mga obligasyon, kung ano ang inyong mga dapat sundin, at kung ano pong klase ang inyong gagawin trabaho. So, siyempre, pag nakasulat, nakakontrata, mas protektado kayo. Makikita niyo ron, at una-una, pag lumampas doon yung ginagawa niyo, pwede niyo tanungin, bakit lampas na rito sa kontratong pinirmahan natin. So, importante po yun. Make it a point that it is written para po meron din kayong ebidensya kung sakasakali magkakaroon ng aberya. At isa pa po dyan, yung sa mga working student natin, tama yung sinabi ni Attorney Roel, pagbasa ng kontrata, minsan po kasi pag natanggap na, excited na, pipirma na lang. Nakakalimutan na lang magbasa ng kanilang mga kontrata. Attorney Richard. Opo, maidagdag ko lang po, syempre po para po sa mga minor students, kailangan po alam ng magulang kung saan tayo nagtatrabaho, anong oras, at syempre yung nature ng trabaho natin. Kailangan po ba yun may waiver, Attorney? Waiver po ng... Oo, sa magulang. Halimbawa na, for example, sa mga media, di ba? Sa ganoon, sa mga media-related na trabaho ng opo, mga opo. bata, may waiver na pinipirmahan ng mga magulang. Hindi naman, not technically waiver po, pero kailangan po ay may consent ng magulang pagdating sa minor. Okay. Malinaw, malinaw. Yung mga OJT, ganon. Opo. Meron silang consent. Lalong-lalo na dito sa summer job. Opo. So yun po mga kabrigada ha, pagdating doon po mga kabrigada sa summer job at sa mga working student. Ito naman, napaka-timely. Ipinasok ko na, Attorney, kasi napaka-timely yung nararanasan natin ngayon. Napakainit ng panahon. Oo. So, as a regular employee, doon tayo sa karapatan ng mga regular employee sa ganitong sitwasyon. So, may karapatan po ba ang mga empleyado na tumangging magtrabaho kung sobrang init na po at delikado na po sa kanilang kalusugan? Opo. Sabi sa batas, kapag ang health is in imminent danger, ibig sabihin talagang buwis buhay na. Pag nagkamali ka, baka pwede mong lalo mapahamak yung kalusugan. Pwede po na sabihin ng empleyado na hindi niya kaya magtrabaho without fear of reprisal, pwedeng ganun. Sapagkat may obligasyon may kaakibat na obligasyon yung mga employer patungkol dito sa hazard na ito. Pero hindi naman sana, baka kasi Attorney gawin na din na samantalahin ng mga ayaw magtrabaho 'di ba? Hanggang saan po ba yung limitation ng ganoon, Attorney? Siyempre ito ay kapag nagkameron ng sitwasyon na ganoon, kinakailangan paalam ninyo, alam nung safety officer or nung supervisor na in imminent danger na yung napakainit na halimbawa. So, kapag nagkameron ng problema na ayaw lang pala magtrabaho, di aabot yun sa investigasyon, sa inspection, at mapapatunayan kung siya'y nagsisinungaling. Ngunit, sangayon dun sa occupational self and
occupational safety and health standards na batas, kinakailangan ay respetuhin, no, ng employer kung talagang in imminent danger yung empleyado. Oo. So, sobrang init, no? May mga obligasyon tayo na bilang employer ay sundin. So, pwede siguro humingi ng ano no, ng medical certificate. Yeah. Ganoon. 'Di ba? Kung talagang ikaw ay talagang hazardous para sa iyong kalusugan. Oo, ang mainit na panahon. Oo, sa mga employer pwede humingi ng ano, medical certificate. Tama po ba? Yung Richard. Opo, may ano naman po yan, may due process naman po, no? At kung sa due process, may notice to explain sa employer kung talaga bang may basehan yung pagtanggi mo sa trabaho, pwede pong maging defense nyo na meron kayong medical certificate. Lalo na po kapag yung meron kayong comorbidity. Oo, yun. Mahirap yun kapag may mga komplikasyon pa. Mhm. Yan, ha? Yan po mga kabrigada, ha? Workplace sa matinding init. O workplace safety, mga kabrigada, sa matinding init. Yan, ha? May limitasyon at may mga kondisyon yun, mga kabrigada. Baka trip ko lang, ay, mait ang panahon ngayon, hindi na ako magtatrabaho. Oo. Kasabihan ko na lang si boss. Oo, hindi ako pwedeng magtrabaho sa init ng panahon. Baka naman tapos ko naman pala yung opisina ninyo. Ganon. Wag naman ganoon, mga kabrigada, ha. Kasi 'di ba, sabi nga natin, pinasok nyo yan na trabahong yan. So dapat nandoon yung ating tawag diyan, responsibilidad. Yan, nagampanan yung trabaho na ating pinasok. At syempre, kawawa naman yung employer natin. Paano ka papasahurin? Kung walang magbebenta, halimbawa, nasa store ka, di ba? Di-aircon naman, pero ayaw mong pumasok. Diyos ko doon. Ganon. Ibang usapan yon, mga kabrigada, ha? Ibang usapan yon. Pero sa ganito, mga kabrigadang mainit na panahon, ano bagang karamihan na nangyayari? Tumataas ang presyon ng ating dugo, mga kabrigada. Nako, mahirap po yung ganyan. Kaya dapat po, mga kabrigada, laging minomonitor yan. Oo, laging yung may nagche-check ng inyong blood pressure, mga kabrigada. Para po alam ninyo kung hanggang saan lang ang limitasyon ng inyong katawan. Yun, lalong-lalo na ngayong mainitang panahon. Siyempre, mga kabrigada, malaking tulong din sa mga may high blood, lalong-lalo na ngayong panahon, mga kabrigada, yung ating power cells, dahil meron ho yan, mga kabrigada, ang bawang. Actually, mga kabrigada, pagbukas mo pa lang ng blister pack ng power cells, bawang na agad ang maaamoy mo. Oo. Kaya hindi daw ito paborito ng mga ng mga aswang. Ganon. Natatakutan na yata ang power cells. Kasi pagbukas mo pa lang, talagang amoy mo na ang bawang. Even kanina, mga kabrigada, bago ko umalis ng bahay, uminom ako ng power cells, nasa bus na ako, nagbabiyahe, yung aking dighay, pasintabi po sa mga nagmemeryenda ngayon, ay talagang lasang bawang, di ba? Pero tingnan mo, kayang-kaya pa kahit wala pa yan ang agahan. Kayang-kaya pa hanggang alas 12. Ganon. Yun naman po, mga kabrigada, yung benefit ng ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa 8:50 in the morning. At ang oras na yan, mga kabrigada, yatid sa atin ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Para po sa mga teenager nating anak na nangangailangan ng dagdag na suporta, mga kabrigada, sa kanilang katawan. Dahil hindi ibig sabihin na teenager na ay kayang-kaya na nila. Dapat po, mga kabrigada, may dagdag tayong tulong. Yan. Para po, mga kabrigada, hindi sila madaling tamaan ng sakit. Lalong-lalo na kung busy-busy po, mga kabrigada, sa pag-aaral, tapos working student pa, diba? Mas maigi po, mga kabrigada, na nabibigyan natin ng focus din yung kanilang kalusugan bilang mga magulang. Kailangan nandiyan tayo para mag-guide, mag-guide at magbigay ba ng mga paalala-laang, mga reminders sa kanila. Diba? Nang sa gayon ay hindi nila makalimutan na alagaan din muna yung kanilang sarili. Yan, bago magpakabisi sa pag-aaral at bago magpakabisi, mga kabrigada, sa pagiging isang working student. Okay? Paalala po yan mula ho sa ating Standout ES4 Multivitamins Capsule.
Kabrigada, dire-diretso tayo. Mamadaliin na natin to dahil baka hindi tayo umabot sa ika-23 nating katanungan. May ganon? Sige. Kanina, pinag-usapan na po natin yung karapatan ng mga empleyado. Oo. Pagdating po dito sa kaligtasan, sa kanilang trabaho sa gitna po mga kabrigada ng matinding init. Dito naman mga kabrigada, mga sir, ang ating sunod na katanungan, ano naman po yung obligasyon ng employer kapag matindi po yung nararamdamang init ng panahon or yung meron ng heat index warning? Apo. Wait. Obligasyon ang employer natin na siguraduhin na safe ang working conditions. Pero sa particular po na usapin na ngayong panahon na to na mainit ang panahon, kailangan po magkaroon ng assessment ang employer tungkol sa risk exposure sa matinding init at i-consider na rin yung kalagayan ng mga workers, including yung comorbidities nila kung meron man. Tapos pagkatapos ng assessment na to, malalaman nila kung anong definite measures ang kailangan nilang implement. Like kailangan may sapat na tubig, pahinga at siguro ay shading or cooling area. Opo, depende po sa nature ng trabaho. At kung kinakailangan po, with the consultation and agreement of the employees, pwede po magkaroon ng flexible work arrangement. Oh, okay. Sa ating labor code, mga sir, meron po bang specific na nakalagay or nakasaad na regarding po dito sa sa matinding init? With respect po sa specifically sa matinding init, special law po ang sumagot doon, yung Republic okay. Act 11058. Pero sa labor code, meron doon mga provisions, ilang provision, sinasabi na dapat ay maayos ang safety standards ng mga covered na kumpanya. Kinakailangan magkameron ng pag-aaral kung paano papaigtingin ng safety standards. Dapat may training din, sabi sa isang provision. At sinasabi na kinakailangan magkameron ng mahusay na administrasyon sa safety and health, Kung kaya nagkameron ng isang special law patungkol talaga dito sa ganitong sitwasyon. At ang DOLE nag-i-issue din from time to time ng mga labor advisories patungkol sa mga mainit panahong ganito. So ibig sabihin mga sir, nag-a-adapt na din. Yes Oo, po, yes. nag-adapt na din yung ating mga batas para po masagutan kasi unang-una minsan kasi may mga employer din naman minsan ay mga mga matitigas din naman talaga Oo, yung alam na nila yung sitwasyon ng kanilang mga empleyado. Oo, wala pa din. Wala naman nakalagay ng ganyan sa batas 'di ba, attorney? Ang batas po kasi is hindi stagnant yan It is alive. It is evolving. Sabi nga ni Attorney Richard kanina, kailangan may assessment. Inaaral yan, At kung ano yung dapat tutugunan, yun ang ginagawa ng ating mambabatas o ng ating DOLE. Opo. Pagdating po sa kaligtasan sa trabaho, ito po, may mga trabaho tayo na nasa labas na talagang sila po yung first hand na nakakaranas nitong epekto po ng matinding init. Ano po yung dapat na ibigay ng mga employer sa kanila? Yung masyadong exposed sa init tulad po ng construction workers, drivers, or mga delivery riders? Depende po ito sa nature ng trabaho, Opo. Although sila po yung pinaka na-expose sa matinding init ng panahon. Pero malalaman po natin kung anong specifically nire-require nila o kailangan nila after nung assessment. So, ensure naman natin na meron silang proper training sa heat exposure at kaalaman sa heat stroke. Tapos, yung nabanggit ko nga kanina, bigyan sila ng sapat na inuming tubig, regular na pahinga, at shade or cooling area. Hanggat maaari po. Oo, naalala ko napansin ko lang, attorney, kasi yung kahabaan ng Startol, 'di ba? May mga inaayos na kalsada. Pero kung makikita po natin, yung kalagitnaan talaga ng tapat ng kainitan, walang nagtatrabaho sa kanilang mga construction worker. O mostly ginagawa nila gabi. Yes. Oo, yung mga trabahong ganoon. Yes po. So pwede ding i-adjust ng mga employer yung oras ng pagtatrabaho. Siyempre, kailangan nyo i-provide kung gabi nyo gagawin. May mga ilaw. Yes.
Actually, obligasyon yon ng employer na maging flexible. Pakatapos, pwede rin, dapat binibigyan nila yung workers ng, ang tawag natin doon, yung PPE, na hindi makapal. Dapat lightweight, manipis. Oo, manipis. No? Oo. Para hindi mag-overheat Yes. yung katawan natin. Opo. Oo, wait, pag ganito po bang panahon, pag ganitong tag-init, grabe ang init, may certain time po ba yung break na kailangan itinitake ng mga trabahador or ng mga nagtatrabaho? Ano ba? Kasi 'di ba dapat sa regular 1 oras lang 'yon. Pwede bang i-extend 'yon ng employer into 2 hours, sabihin na natin? Or more? Ang sabi sa batas, dapat pwede mas madalas, no? Yung break. Opo. Para yun yung preventive measures eh. Sabi rin pwedeng umiwas dun sa talagang kainitan. Oo. Kung ano oras yun, baka mahangga alas 3 ng hapon. Oo. Siyempre, we have to take into consideration the side of the employer with respect dun sa number of hours na tatrabahuhin ng empleyado. Pero yung sinasabi, ina-allow nyo mas madalas na pahinga. Pwede yun. Oo. Siya na nga po, mga kabrigada, pwedeng baguhin yung schedule po. Depende sa employer. At syempre, depende din po doon sa bukod sa pangangailangan ng mga empleyado, yung yung kaya din po mga kabrigada, kasi baka ang gawin, in-adjust nyo yung trabaho, tapos pagdating ng oras, kailangan na bakbakan na talaga kasi may deadline na hinahabol. O, di ba? Binabawi sa ibang mga sitwasyon sa mga empleyado. Wag naman ho sanang ganoon. Lipat mo lang yung danger. Iyo, totoo. Oo, totoo po 'yan. So kapag po nagkasakit ang isang empleyado habang nagtatrabaho, mananagot po ba ang employer? Depende po. Kung may pagkukulang po ang employer sa pagpapatupad ng safety, health, and standards sa workplace, maaari po mapanagot ang employer natin. Oo, kung may mga pagkukulang. Opo. Oo. Yan. Paano kung attorney po ay wala naman? Sabihin na natin na sinunod naman ng employer, pero may nangyari pa rin ganoon. So, meron ba silang kailangan, hindi naman siguro managot, kundi tawag dyan, may ganun din. Oo, liability ba sila sa empleyado nila? Hindi naman po liability kung nasunod ang batas. Ngunit may obligasyon po sila na i-assist ang ating employees para naman po makapag-avail sila ng employees compensation program. Hindi Opo. pwedeng pabayaan na laang. Opo. Oo. Hindi ka naman sumunod eh. Oo, may sinunod naman namin lahat ng standards na nakalagay sa batas. Kaso hindi ka sumunod. Di bahala ka na sa buhay mo. Hindi naman pwedeng ganoon. Hindi naman po. Tutulungan po nila dapat yung employer nila na dumulog sa SSS para maka-claim dun sa Attorney Richard, yung Employees compensation program. Yun. Yes. Oh. yung sa ECC, Employees Compensation Commission. Yan. Yun ang nagpapatupad nun eh. Opo. So malinaw po yan mga kabrigada ha. Hindi pwedeng hayaan na laang pabayain na. Kaya mo na yan. Ganoon. Bilang isang employer, meron po dapat tayong tawag niyan ibang words kasi yung naiisip ko eh. Mayroon tayong pagmamalasakit. Yon sa ating mga empleyado. Napaka-importante po yung malasakit mga kabrigada. Hindi lang yung porket may kailangan ka sa mga empleyado mo. Yun na, hanggang doon lang. Hindi naman po pwedeng ganoon mga kabrigada. Bigyan natin ng pagmamalasakit. Compassion ba ang ating mga empleyado? Yan. Paalala po yan mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
Kabrigada, huling yugto na ng ating programang, hindi pala, ng segment lang. Oo, na legal na usapan. Gusto nang tapusin. May ganon? Excited lang matapos ang programa. Kabrigada, ang bahaging ito ay natid po sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Always protect todo ang kalusugan. Type ko yan. Yan, para po maibalik ang confidence mga kabrigada ng ating mga kababaihan, kalalakihan na din. Lalong-lalo na kung very acne prone mga kabrigada, ang inyong balat. Yan. Malaking tulong po mga kabrigada sa inyo yung ating Guard C Plus with Zinc. Tama! Vitamin C, malaking tulong po mga kabrigada sa production ng collagen. Zinc, pangpalakas ng ating depensa mga kabrigada. May calcium din po yan na pangpatibay ng inyong mga buto. Tama! Type ko yan. Guard C Plus with Zinc. Always protect todo ang kalusugan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Huling yugto ng ating legal na usapan mga kabrigada. Dire-diretso na tayo. Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kanina pinag-usapan natin, kapag nagkasakit o na-heat stroke, sino ang mananagot? At bukod po doon, mga sir, doon po sa employees compensation, may iba pa po bang benepisyo na pwedeng maklaim ang isang empleyado? Kapag halimbawa na heat stroke o nagkaroon ng sakit dahil po sa matinding init. Meron siya, punta siya sa kanyang sa SSS, meron mga ganong benepisyo, no? But primarily ang Employees Compensation Commission po ang sasagot sa mga ganong pagkakataon. Oo. Siguro kung may pakialam din yung employer ninyo, meron din sila. Di ba, attorney? Healthcare. Malaking tulong po iyon. Pwedeng makover ka po mga kabrigada ng healthcare kung may healthcare kayo. Yun, kung wala, yun lang. PhilHealth. Ganon. Pag ng ospital, sasagutin diba? ang ospital. PhilHealth. Opo. Ano po pwedeng gawin ng empleyado kung pinipilit po siyang magtrabaho kahit delikado po ang init? At saan po pwedeng magreklamo? Pwede po muna niyang sabihan ng kanyang supervisor or Opo. hindi man yung safety officer or yung mismong employer po kung siya po ay pinipilit na magtrabaho. Kung hindi po inaaksyonan at nananatiling delikado ang trabaho, ay pwede naman po tumanggi sa trabaho. Pwedeng tumanggi. At kung di pa rin ho yan naayos, so halimbawa po ay merong reprisal from the employer, pwede po siyang lumapit sa DOLE para nga po sa inspection or complaint. Diretso na po ng DOLE. Yes po. Okay. Meron pong hotline ng DOLE. Tingnan ninyo sa sa ano po nila? internet. Sa tumawag page po kayo nila. doon sa hotline nila. Sa page po nila sa Facebook, Yes, meron po yes, 'yun. yes. At ito po, dito tayo sa mga advice na pwede nating ibigay sa ating mga empleyado, sa mga manggagawa po natin. Ano yun po yung maibibigay niyong tips upang maiwasan po yung heat exhaustion at or ito na po mga kabrigada na heat stroke? Mga sir. Sa Practical tips. Opo, practical tips, sir. Sa aking experience, kinakailangan umiwas, magpayong, laging magdala ng tubig at uminom ng tubig. At kung talagang pakiramdam is imminent danger niya, isasabihin sa supervisor at sa employer na siya na may karapatan, no? Pinoprotektahan siya ng batas without fear of reprisal, pwede siyang tumanggi na magtrabaho kung talagang sa pakiramdam niya ay buwis buhay na yun. That is not only practical tips but under the law ay karapatan niyo po yun. Minsan po kasi, attorney, may mga nahihiya, may mga empleyadong mahiyain na kahit masama ng timpla, sige lang. Di ba? Po, dahil buhay niyo ang kapalit noon. Totoo po 'yan. At siguro hindi din po sila aware sa kanilang mga karapatan. Yes. Mas iniisip nila na baka mawalan ako ng trabaho kapag hindi ko 'to ginawa. Diba? Yes. Kaya kahit sama ng timpla, fight lang. Sana pagkapakinig nyo dito sa brigada, kayo ay naliwanagan
na hindi dapat kayo mahiya sapagkat karapatan ninyo yun. Protektado kayo ng batas. Batas. Opo, oo. Paano po kaya iyon? Kasi 'di ba, sabi niyo attorney, hindi dapat makaapekto. Oo, sa kanyang trabaho or na hindi siya matanggal sa trabaho kapag hindi siya gumawa. Oo, nung alam niyang nakakasama sa kanya dahil po dito sa matinding init. Mayroon po kasi mga instances na ginawa nila yung ganoon pero napapag-initan sila sa trabaho. Paano po kaya ang dapat gawin ng ating mga kabrigada sa ganoon? Ay, meron naman po tayong due process sa company Opo. level. At gaya ka po ng sabi ni Attorney Ruel, meron po tayong protection ng batas. So po, kung kayo po may pangamba na maparusahan o mapatawan ng disciplinary action, kung may basahan naman po ang iyong pagtanggi sa trabaho, meron kayong dokumento, kaya screenshots or pictures, may laban po tayo. At kung sakasakali po talaga na ipilit ng employer na tayo ang opo. may mali, nandyan po ang dole para po malapitan natin. I-document nyo po. No? Kahit sa saligang batas natin, pinoprotektahan tayong lahat Opo. na magkameron ng humane conditions of work. So itong mga special laws na nabanggit namin ni Attorney Richard ay ginawa yan para bigyang buhay yung sinasabi ng ating konstitusyon. So protektahan kayo para makapagtrabaho na maayos at masuportahan natin ang ating mga pamilya at lalong-lalo na ang ating bayang Pilipinas. So napaka-importante pala talaga po yung may alam ka sa batas napaka-importante kahit tayo isang ordinaryong mamamayan lang, kailangan may basic knowledge tayo kung ano Yes. po ba yung karapatan natin. Bili kayo ng labor code, basahin. Oo. Or sa internet. Internet, nandun na madali po. lang po Oo, search nyo lang sa Google. Oo, nandoon. Oo, labor code. Yun. Pak, andun agad yun. So, payo nyo naman po sa mga employers, Attorney Richard, para makasunod sa batas at maprotektahan yung kanilang mga empleyado. Unang-una po, gaya po ng sabi nyo kanina, Brigada Mel, dapat nandyan po ang pagmamalasakit sa ating mga empleyado. Pangalawa po, alamin po natin kung ano ba ang umiiral na batas patungkol sa safety and health standards. Pangatlo po, meron po tayong tinatawag na Occupational Safety and Health Center na pwede po nating lapitan para malaman po natin kung ano dapat na ipatupad natin sa ating sariling workplaces. At pagdating naman po sa sitwasyon natin ngayon na may possibility ng heat stroke, i-assess po natin. Gaya po ng sabi ko, magkaroon po na tayo ng assessment para malaman natin kung ano yung definite measures na kailangan nating implement. Opo. Attorney Ruel, may dadagdag ka po ba? Yun. Dapat lagi tayong maging makatao. Isipin natin, kung mga anak mo yun, paano? Di ba? So you have to, as an employer, myself, kinakailangan puprotektahan mo yung mga empleyado mo kasi pag hindi kasakit sila, wala ka ng production. There's no productivity. Maapektuhan po lahat. So, win-win situation po na alagaan ninyo inyong mga empleyado at alagaan ka dyan pabalik upang magkameron sila ng magandang productivity. Yun, malinaw po iyon mga kabrigada. Oo. Sa ganito po mga kabrigadang matinding init, sa mga employer din, kailangan nagiging aware kayo sa sitwasyon ng inyong mga empleyado. Yun. Kasi minsan may mga empleyado talagang hindi iimik hanggat hindi mo napansin. Baka malaman nyo na lang, tumumba na lang yan dyan. O, diba? Mahirap yung ganoon, mga kabrigada. So, kailangan po na nagiging aware tayo. Nakikita natin na parang medyo iba yata ang itsura mo ngayon. Ganoon, diba? So, maging aware tayo sa kanilang mga sitwasyon. Kasi importante ho yan, makakaapekto po yan sa operasyon ng inyong negosyo, sa sirkulasyon sa loob ng inyong opisina kapag hindi po mga kabrigada kayo aware sa mga ganyan. Kaya Diba? nire-require din ng batas yung mga safety officers. Yes. May certain number, kailangan may nurse ka na doon. Kailangan may doktor ka na doon. So, importante po yun. Oo, tsaka maglagay kayo sa first aid kit.
Yes. Napaka-importante, lalo na kung medyo may mga kaidaran na po mga kabrigada yung mga nagtatrabaho, yung pang-monitor ng blood pressure, kailangan nyo yan dyan. Oo. Dapat po nagse-seminar eh. Alam ko, Yes. seminar pa ng Red Cross para meron kang certified first aider Yes, doon sa iyong opo. mga establishmento. Totoo po yun mga kabrigada. Kailangan aware tayo sa mga ganyan na bagay nang sa gayon ay napoprotektahan natin. Hindi lang syempre yung negosyo natin, kundi even yung mga empleyado natin. Yan, mararamdaman nila na importante sila. O 'di ba? Anong saya kaya nun sa loob ng isang opisina na ramdam ng buong mga empleyado, ng lahat ng mga empleyado, yung concern ng kanilang employer sa kanilang well-being, 'di ba? Napaka-importante ho 'yun. Sige. Oo, mga sir, baka kayo po ay may gustong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig at pagbati na rin. Go ahead po, sir. Kanina pa ako message ng mga taga-Kuta, Batangas City, yung mga taga-Linga Pangarap, si Ma'am Arminda, si Ruby Caseda, taga Linga Pangarap RC143, tapos yung taga Santa Clara, si Pilby Mandigma. Kanina pa. Binabati ko ang mga taga Palyocan West. Alam ko nakikinig sila ngayon, lalong-lalo na yung mga anak ko, yung asawa ko, nakikinig siya ngayon. Apo, Attorney Richard. Po, binabati ko po ang mga taga Cuenca, Batangas at taga Ibaan at yung mga kaibigan ko na sumusubaybay dito sa tagpo nating ito. At sana po ay may natutunan po kayo sa ating discussion ngayong umaga. Opo, yan. Maraming salamat po mga sir sa inyong oras ngayong umaga. Sa uulitin po. At syempre, magbabalik pa ako mga kabrigada kasi may utang ako sa inyo. May mga pagbati kayo dito. Di ba? Madami-dami din yan. Oo. Bibigyan natin yan ng time mga kabrigada sa ating programa bago tayo mag-end ng ating tira brigada. Mga kabrigada ha, sa ngayon muna papaalala natin, mainit ang panahon. Kailangan po tayo din mismo mga kabrigada ay merong mga ginagawang pamamaraan para po mga kabrigada maiwasan natin yung heat stroke, maiwasan natin yung impacts po mga kabrigada ng matinding init ng panahon. Napaka-importante niyan. Hindi pwedeng babaliwalain lang natin yan. Ay kaya naman yan. Ay maglalakad ka sa kainitan mga kabrigada, tanghaling tapat. Dapat may baong kang tubig. Dapat po mga kabrigada may payong ka. O kaya kahit mga kabrigada yung bimpo ba na binasa ng tubig, yan, napaka-importante ho niyan para maging maalwan-laang po mga kabrigada ang ating pakiramdam. At syempre paalala ho natin bago umalis ng bahay, huwag kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Dagdag na proteksyon po iyan sa inyo mga kabrigada ngayong matindi ang init ng panahon. Yan, Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.